Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Taglay ang pusong mapagpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang kaloob sa atin. Halina patuloy tayong dumulog sa ating Ama. Itaas ang intensyon sa misang ito, gayon din ang ating mga personal na kahilingan at ang mga humihingi ng panalangin. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kaibaba ang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, laluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa mga nananalig sa iyong anak, ang paggaloban mong magpakawagsi ng tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa
na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mangdirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan, hanggang kailan padurunong kayong mga taong mangmang. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sabagat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama,
Sapagat gayong kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating papapaghayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, madalas ninanais nating maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pilit nating tinitignan kung ano nga ba talaga ang gusto niyang gawin natin. Kaya naman, yung buhay po natin punong-puno ng katanungan dahil sa pagnanais nating makita at maganap kung ano ang naisin ng Diyos para sa atin. Pero bilang tao, kapos ang ating pag-iisip sa kanyang karunungan. Hindi natin maabot ang kalaliman ng naisin niya para sa atin. Kaya naman, ano po ang gagawin po natin para mas lalo natin siyang makilala at maunawaan and eventually magawa kung ano ang nais niya para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, nagkaroon po tayo ng susi para lubusan nating unawain ang naisin ng Diyos para sa atin. At yan ay walang iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mas lalo po nating nakita ang tunay na kahulugan ng ating buhay at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mas nauunawaan po natin ang pamamaraan ng Diyos Ama kung ano ang nais niya para sa atin. Ngunit, hindi naman po sapat ito kung ito po'y mananatili sa ating isipan dahil magiging kapos pa rin ang ating pag-unawa. Kung ganoon mga kapatid, kailangan po pala natin na mas lalong palalimin pa natin ang ating pag-unawa at pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, paano mo po mapapalalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Una, kailangan po nating gawing ganap ang ating pong buhay panalangin. Kung hindi po tayo mananalangin at hindi natin kakausapin ang ating Panginoon araw-araw ng ating buhay, hindi rin natin mauunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung ganon mga kapatid, ang batayan pala ng pagkakilala natin sa Panginoon ay ang batayan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng buhay panalangin. Ikalawang bagay na dapat po nating pagningasin sa buhay natin ay hindi lamang ang panalangin, kundi ang ating personal na pagkakilala sa Diyos. Paano natin magagawa po ito? Father, nagsisimba po ako, nakikinig po ako sa misa. Ito po'y isang bagay na pwede nating tignan. Ngunit isa sa napakahalaga ay ang pagbubukas ng ating Biblia, ang pagbabasa sa salita ng Diyos. Dahil dito, masusumpungan natin ang karunungan ng Diyos at maipapakilala ng Diyos sa atin kung sino siya. Ang nangyayari po yata sa buhay natin, hindi po Biblia ang binibigyan natin ng pansin sa ating buhay, kundi mismo ang mga cellphone ang lagi nating kasama, katabi natin sa pagtulog. Umaga pa lang, bubuksan natin, bago tayo matulog, bubuksan natin. Ito po'y isang napakagandang pagtatanong sa ating sarili. When was the last time na ikaw ay nagbukas ng salita ng Diyos at nagbasa nito?
Maaaring ang ebanghelyo pong ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Go back to the root of our faith. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Marami tayong tanong sa buhay. Marami tayong hindi naiintindihan. Pero sa salita ng Diyos, magiging maliwanag ang lahat. Sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Pero tulad ng dati, bilang isang tao, parang hindi naman tayo nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Kaya naman, pagbubukas po ng ating pong puso at diwa sa pag-unawa natin sa Diyos, siguro po tayo pong laging nagsisimba rito sa Quiapo, mas madali po nating mauunawaan kung ano ang pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kung hindi ang kapayakan ng buhay, ang pagiging mababa, dahil sa larangan ng tinatawag po nating pride, tinatawag po nating pagmamataas sa ating sarili, nalalayo tayo sa Diyos. At paglayo natin sa Diyos, nagtitikom, nagsasara ang lahat ng pintuan para mas maunawaan natin ang Diyos. Bakit? Kasi meron akong isip, sapat na ang aking kaalaman para maunawaan ko ang Diyos. Ngunit ang ating isip ay hindi rin sapat para mas lalo nating makita kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Sa isang taong mapagmalaki, punong-puno ng sarili, sa isang taong kinikilala lamang niya ang kanyang sarili, hindi siya kumikilala sa galaw ng Diyos, sa kamay ng Diyos, sa kanyang kapwa. Ang kinikilala niya lamang ay ang kanyang kapangyarihan. Ang tinitignan niya lamang ay ang kanyang kaisipan. Ngunit hindi siya bumababa sa puso niya upang mas lalo niyang maunawaan ang Diyos. Parang ang palay, di ba? Kapag ang puno, ang dahon, ang palay ay hitik ng bunga, siya ay bumababa. Ito rin sana ang tao. Kapag tayo'y napuspos ng biyaya, ng kaalaman, natututo tayong bumaba, yumuko at kumilala na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid. Dahil kapag tinignan po natin ang kababaan natin at ang hindi natin pagiging karapat dapat sa harapan ng Diyos at ang pagkilala na siya lang lamang ang lahat-lahat sa buhay natin, magbabago ang lahat sa atin. At magiging tulad tayo ng isang bata, naniniwala, nagtitiwala, at ibinibigay ang kanyang sarili sa pagkalinga ng Diyos para sa Kanya. Walang lugar po sa pananampalatayang Kristyanismo ang kayabangan. Walang lugar po ang mga taong mapagmataas sa harapan ng Diyos. At tayong mga narito, mas unawa natin eh. Bakit po? Kasi every time na tinitignan mo po ang larawan, ang imahen ng poong Jesus Nazareno, mas nakikita mo na siya ang halimbawa upang mas lalo mong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ang magpakababa, ang pasanin ng krus. Hindi po dahil sa nais niyang maghirap, kundi dahil alam niya sa kanyang sarili na nais niyang ipakita ang pagmamahal niya sa Diyos. At ito ay ang pagsunod kung ano ang kalooban ng Ama. Ano ba naman yung maipagmamalaki natin? Wala. Kung meron po tayong maipagmamalaki, iisang bagay at yan ay ang ating kasalanan. Pero parang may kayabangan pa rin. Kasalanan mo, pinagmamalaki mo. Kundi ang sinasabi po sa atin, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, kilalanin po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang bukod tanging makapagbabago sa ating buhay. Ganda-ganda mong tignan, antikas mong tumayo, ngunit sa loob mo pala ay punong-puno ng kabulukan.
Hayaan natin ang Diyos ang magbago sa atin nang mas maunawaan natin kung ano ang kalooban niya sa atin. Sabi sa unang pagbasa, lagari, hindi makapagmamalaki sa may-ari. Mga kapatid, para rin tayong isang mamahaling gitara. Hindi ka tutugtog, hindi ka magpapahayag ng magandang saliw ng aawitin kung hindi ka gagamitin ng isang mahusay na manunugtog. Sana sa araw pong ito, mas lalo nating makita ang kamay ng Diyos sa atin dahil hinahayaan natin siyang baguhin tayo sa ating buhay. Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming yakapin ka ng lubusan naming maunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag sa kanyang pag-ibig at sa mga maliit na bababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng mga pangangailangan ng may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating tutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan, naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyong kababaang loob na ipagnakilat sa amin ng iyong anak. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpapuri namin nakikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaya naman, sinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng mga ating Panginoong Sukristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatuwahan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo at dumudulog sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo po din ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibendisyong ito, maalala nawa nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.